Maniwala ka, hindi ka pa nakitbutas. Ikaw ang nagbukas sa puso kung akala ko ay wala ng karapatang magmahal muli. Mia Moore Tales presents Masungit na Arkitekto meets Cute na Hardinera. Written by Bonnie Lee Shoes. Masayang sinalubong si David ng mga magulang niya pagka-uwi niya sa bahay. Ilan taon siyang hindi bumibisita sa mga ito. Namiss kita, anak ko. Halika rito. Kain ka na. Nagluto ako ng marami. Niluto ko ang lahat ng paborito mo. Masayang sabi sa kanya ng Mami Cynthia niya. Kumapit pa ito sa braso niya at dinala siya sa kusina. Tipid lang nang umiti sa kanya ang Daddy Dave niya nang nagtama ang kanilang mga mata. Bakit ka umuwi? May problema ba sa pinagtatrabahuhan mo? Tanong sa kanya ng ina. Wala naman, 6 years na akong hindi umuwi. Namiss lang kita. Paglalambing niya sa ina para hindi na ito magtanong pa. Hanggang kailan ka rito? Tanong naman sa kanya ng ama. 2 months. Tanging sagot lang niya. Kahit na alam niyang mas magtatagal pa siya doon. Welcome siya ulit sa bahay ng mga magulang niya. Masaya at tahimik. Iyon ang masasabi niya sa ilang linggo na niyang pananatili doon. Saan mo dadali ng ahas mo? Nagtatakang tanong sa kanya ng ina nang makita siya nitong bitbitang ahas niyang si Leonardo. Sa garden lang kami. Hindi na niya hinintay ang sagot ng mami niya at dumiretso na sa hardin. Napangti siya na makita ang duyan. Matagal na yon doon pero hindi pa rin inaalis at halatang inaalagaan. Humiga siya doon at nagpahangin habang ang ahas niya si Leonardo ay hinayaan niyang gumala. Wala namang ibang tao doon at mataas din ang bakod kaya hindi makakalabas ang alaga niya. Hindi na malayang nakatulog na pala siya. Ah! May ahas! Bigla na lang siya nagising dahil sa matinis sa sigaw na iyon. Nahulog pa siya sa duyan nang may biglang tumalon palapit sa kanya. Sino ka ba? Bumitaw ka nga! Pilit niyang itinutulak ang babaeng nakayakap sa kanya. Ang sakit ng likod ko, ano ba? Sinubukan niyang tumayo pero nakapulupot pa rin ito sa kanya. Hindi niya kilala ang babaeng ngayon ay karga-karga niya. May ahas! Mama ko! Sigaw ng babae na tila naiiyak na sa takot. Ano nangyayari? Biglang tumakbo si Mami Cynthia palapit sa kanila. Mia! Mami Cynthia! Mag-ingat po kayo, may nakita po akong malaking ahas. Nakakatakot po! Parang batang sumbong nito. Napairap na lang si David sa narinig. Sino bang ahas dito? Yung ahas ba na nakita mo? O yung ahas na nakapulupot sa akin? Sarcastic na tanong niya at binitiwan ng babae. Aray! Reklamo nito at napahawak sa puwet. Pwede mo naman akong ibaba na maayos ah. Shut up! Nahulog ako sa duyan dahil tumalon ka papunta sa akin. Ang sakit pa na likod ko. Ayaw mo pang bumitaw sa akin nung tumayo ako. Nagpakarga ka pa. Inis sa sabi niya rito. Ay, tama na. Pumagit na si Mami Cynthia sa kanila. Sorry, natakot lang naman ako dun sa ahas. Nakangusong sabi ni Mia dito. Mia at David, sa loob tayo mag-usap. Ngayon na. Nauna nang umalis ang mami niya. Masama niyang tinignan ang dalaga na mabilis sa sumunod sa mami niya. Inisyam na pabuntong hininga at sumunod na rin sa mga ito. Naalala mo bang kinukwento ko sa'yo nag-iisang anak ko lalaki, Mia? Mahinahon na sabi ni Mami Cynthia dito. Opo, ma'am. Opo, Ma'am Cynthia. Sagot ni Mia. Si David nga pala, isang architect, anak ko. Nandito siya ngayon dahil bakasyon niya. At ikaw naman anak, si Mia to. Pagpapakilala ng mami niya sa dalaga. Gardener natin. Napatas ang kilay ni David sa narinig at tinignan na maigi si Mia. Gardener? Babae? Gulit na tanong niya. Oo, hinire ko si Mia. Isa siya sa pinakamagaling na gardener dito. Nakangiting sabi ng mami niya. Simula noon ay palagi na silang nagkakatagpo ni Mia sa loob at labas man ng bahay. Hindi niya mailabas ang ahas niya dahil dito. Daming arte. Mabait naman si Leonardo. Inis sa bulong niya saka pumikit. Natulog na lang siya habang nasa duyan. Kung kailan dinalaw na siya ng antok ay ang ingay naman ni Mia sa gilid. Ano ba? May natutulog dito ang ingay mo. Nakakainis ang ingay ng gunting mo. Inis niyan sabi dito. Sa pagkakaalala ko po, hindi tulugan tong garden. May sarili ka naman po siguro silid. Mas tahimik matulog doon. Nakangiting sagot ni Mia sa kanya.
Kumunat na noon niya sa sobrang inis dito. Aalis na sana siya sa duyan nang bigla siya nahulog. Hala sir, buhay ka pa po ba? Nang aasar na tanong nito. Shut up! Inis sa sigaw ni David. Ngunit mas lalong lumaki ang ngiti ni Mia. Deserve. Bulong nito. Narinig ko yun. Iritang sabi niya sa dalaga. Ano nangyayari? Rinig na rinig ko ang sigaw kahit na nasa loob pa ako ng bahay. Biglang dumating si Mami Cynthia. Hala sir, sinabi ko naman kasi na mag-ingat kayo eh. Hindi na po kayo bumabata. Sasakit na naman ang likod niya niyan. Biglang bumait si Mia at tinulungan pa siyang tumayo. Hindi siya makapaniwalang napatingin dito. Bumait bigla si Mia nang dumating ang mami niya. Anak naman, pati ba naman ngayong malaki ka na ay nahuhulog ka pa rin sa duyan? O siya, sa loob lang ako, mag-iingat ka. Nang umalis na si Mami Cynthia ay biglang lumayo si Mia sa kanya at pagkatapos ay tinuloy nito ang trabaho na parang wala nangyari. Ang sakit ng puwet ko. Inis na bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang puwetan niya. Inis niya nilapitan ng isang tao sa hindi kalayuan na mukhang kanina pa nakatingin sa kanila. Dad, nakita mo yun di ba? Ang sama ng ugali ng gardener natin dito. Ang taray at inaaway niya ako. Pero kapag nandyan si Mami biglang bumabait. May dugong demonyita yata yun. Inis niyan sumbong sa ama na tahimik lang na nagbabasa ng dyaryo. Nakangiti ito nag-iwas ng tingin. Wala ako nakita. Hindi siya makapaniwala na patingin sa ama. Dad, grabe ka naman. Inis niyan sabi dito. Ang cute yung tignan. Bagay kayo. Natatawa nito ng sabi at umalis na. Iniwan siyang hindi makapaniwala sa sinabi nito. Cute kaming tignan. Bagay. Paano? Sobrang gwapo ko naman para sa kanya. May taste ako. Pagkausap niya sa sarili. Sino pong kausap niyo, sir? Theory ng mga bulaklak? Natatawan tanong sa kanya ni Mia na mahuli siya nitong kinakausap ang sarili. Sinama niya ito ng tingin at iniwan doon. Nagtungo na siya sa silid niya, mas tahimik pa doon at walang nakakainis na babaeng takot sa ahas. Kahit na naiinis siya sa presensya ni Mia, ay hindi niya itatanggi na magaling ito sa trabaho. I told you, magaling siya. Bulong sa kanya ng ina niya nang napansin nito nakatingin siya sa lawak, ganda at linis ng hardin nila isang araw. Ubod lang ng kamalditahan. Inis niyang bulong. Hindi mabait na bata yan si Mia. Agad na pagtanggi ni Mami Cynthia niya. Di mo alam pero masama ugali nun. Patuloy niya sa pangumbinsi rito na masama ugali ni Mia. Napatigilan siya na malakas na natawa ang daddy niya sa gilid. Hindi na siya nagsalita dahil wala rin namang makikinig sa kanya. Every Saturday lang siya nandito, di ba? Tumangon naman ang mami niya. Napangiti siya dahil Sunday ngayon. Dali-dali siya nagtungo sa garden at humiga sa duyan. Ang sarap ng hangin dito. Ang ganda ng mundo. Nakangiti niyang sabi. Tama ka, sir. Napakaganda ng mundo. Bigla na lamang nagsalita si Mia. Ay, bakit ka ba nagugulat? Para kang multo. Susulpot lang kung kailan mo gusto. Muntik na siyang mahulog sa duyan dahil pagmulat niya ng mga mata ay ang nakangiting Mia ang sumalubong sa kanya. Wala kang work Bakit ka nandito? Wala nga, pero may free time naman ako. Magtatanim ako ng bulaklak. Hindi na sabi ng mami mo, araw-araw na ako nandito. Nakangiting sabi ni Mia. Tinalikuran niya ito at pumikit. Baka sakaling magkaroon siya ng tahimik na araw sa hardin kahit na nandoon pa si Mia. Ayaw mong sumubok na magtanim? Nakaka-relax to. Pandaldal sa kanya ni Mia. Ayoko. Sagot niya habang nakapikit pa rin. Sige, sabi mo eh. Hindi na siya nito kinulit at ipinagpatuloy na ang ginagawa. Maya-maya ay umikot siya. Hindi naalis ang titig niya sa pagtatanim ni Mia. Hangang-hanga siya sa dalaga dahil wala itong kaarte-arte. Ngayon lang siya nakakita ng ganong klaseng babae kaya hindi niya mapigilan ng humanga. Anong favorite flower mo? Tanong sa kanya ni Mia. Ako bang kausap mo? Tinuro niya ang sarili at tumingin sa paligid. Ay hindi, yung lupa yung kausap ko. Siyempre ikaw, nakadrugs ka ba? Sarkastiko na sagot sa kanya ni Mia. Lalaki ako, bakit ako magkakaroon ng favorite flower? Bakit hindi? Babae lang bang pwedeng magkagusto sa mga bulaklak? Inosenteng sagot ni Mia. Yung iba, akala nila nagsasayang ka lang ng pera kapag bumili ka ng totoong bulaklak dahil nalalanta lang naman. Hindi nila alam na mas may malalim na paliwanag pa mga bulaklak.
Refreshing, peaceful, love, friendship, at iba pa. Kung hindi ka naniniwala, ako na magsabi sa'yo na totoo mga meaning nila. Bakit ka naniniwala dyan? Minsan ka na ba niligtas sa bulaklak? Tanong niya dahilan kaya natahimik si Mia. Natigilan siya na makita malungkot ang ngiti ni Mia habang patuloy na nagtatanim. Sorry, mukhang may nabuksan akong sensitive topic. Paghingi niya ng paumanhin at nag-iwas ng tingin. Ayos lang po. Sagot nito at tumahimik na. Ipinagpatuloy na nito ang pagtatanim. Tumahimik na rin siya at natulog sa duyan para makapag-focus na rin ang babae sa ginagawa. Pero kahit ganoon ay na-curious siya sa naging reaksyon nito. Ano kaya nangyari? At ganun lang, naging reaksyon niya. Tanong ni David sa sarili. Ay, ewan, paki ko ba? May problema din ako, dapat yun ang iniisip ko. Kung makakabalik pa ba ako sa Manila at umaktong normal na parang wala nangyari. Mag-resign na lang kaya ako, tapos lumipat ako sa ibang company. Napuno na mga katanungan ang isip niya. Napailing siya at inalis sa mga yon sa isip niya. Kaya nga siya naroon ay para makalimutan ang nakaraan niya at maibaon na yun sa hukay. Mama! Napatigil siya sa pag-iisip nang marinig biglang sigaw ni Mia. Tumakbo ito palapit sa kanya. Muntik silang mahulog sa duyan nang bigla itong tumalon palapit sa kanya. Bakit? Tanong niya rito. Yung ahas mo! Malakas sa sigaw nito. Aling ahas? Kunot noon yan tanong. Bastos! Malakas sa sinuntok ni Mia ang dibdib niya. Panayang iwas niya sa suntok nito dahilan para nahulog na naman sila sa duyan. Ano ba? Paano kapag nauntog ang ulo mo na nahulog ka? Hindi ka talaga nag-iingat, no? Sermon niya kay Mia. Hindi ako masasaktan. Ang higpit mo makayakap na nahulog tayo. Biglang namula ang mukha nito. Kapag hindi kita niyakap, ikaw masasaktan sa pagkakahulog. Umalis ka na nga, ang bigat mo. Sagot niya. Dali-dali naman itong umalis sa pagkakaupo sa kanya. Masakit ang likod mo? Tanong agad dito at inulungan siyang tumayo. Ay hindi, sobrang sarap. Sarcastic na sagot niya. Ilang beses na ito nangyari. Chumachancing ka na yata sa akin para ma-feel ang abs ko. Abs? You mean bilbil? Pangasar sa kanya ni Mia. May abs ako gusto mo makita? Itataas sa sana niyang damit para ipakita kay Mia ang kanyang abs nang pigilan siya nito. Uy, tumigil ka nga. Para kang baliw. At saka for your information, hindi ko sinasadyang makahulog natin dyan sa duyan Oh, baka ikaw ang chumachansing sa akin. Palagi mong pinapakawalan ng ahas mo para matakot ako. Pagganti naman sa kanya ni Mia. Hindi ikaw ang type ko. Sagot niya saka tinignan si Mia mula paa hanggang ulo. Likewise. Sagot din ni Mia. Ano ba? Mama, yung ahas mo kasi! Malakas na pinalo ni Mia ang braso niya nang gumapang palapit sa kanila ang ahas niya si Leonardo. Sa dinami-rami naman kasi ng pwedeng alagaan, bakit ahas pa? Ang boring ng aso o pusa, no? Mas masaya mag-alaga ng ahas. At wag kang OA, ball python si Leonardo, hindi venomous. Sagot niya rito. I should be thankful na hindi tigre ang inalagaan mo. Kampanting sabi ni Mia. Ngunit napatigil ito at napatitig sa kanya nang bigla siya nagkamot ang tainga. Don't tell me. Hindi ako nakakuha ng license para mag-alaga ng tigre at walang tigre sa Pilipinas. Sagot niya. Nakakaloka ka? Umiiling na komento ni Mia. Araw-araw na niya nakikita si Mia sa bahay nila mula noon. Sinasadya na rin niyang paggalay ng ahas niya para takutin ito. Ang cute ito kapag tumitili. Natutuwa siya makasama at nakakausap ito dahil hindi ito nadadala sa pagiging masungit niya. Hindi ko talaga maintindihan kung paano mo pa nagagawang umiti sa tuwing sinusungitan kita. Manghan sabi ni David sa babae, isang araw sa hardin. Masungit ka lang pero hindi ka naman masama. Tanging sagot sa kanya ni Mia. Minsan kung sino pa yung masungit, sila pa yung mababait. Kung sino pa yung mukhang mababait, sila pa yung may tinatago masamang ugali. Tapos hindi mo napapansin, patalikod ka na lang palang sinasaksak. Tumango siya at sumang-ayon dito. Tama naman ang sinabi ni Mia dahil naranasan niya iyon mismo. Bakit mo nasabi? Nangyari na sa'yo? Tanong niya rito. Hindi naman kailangang mangyari sa'yo para maintindihan mo. Tanging sagot lang nito sa kanya. Akala kasi ng iba, kailangan mo munang maranasan bago ka may masabi. Mahina siya natawa sa sobrang seryoso ni Mia. Habang tumatagal ay mas lalo siyang humahanga sa mindset ito.
Hindi niya napapansin na palagi na niya itong hinihintay na pumunta sa bahay at magtrabaho. Sabi ng mami mo, baka hapon pa dumating si Mia. Pumasok ka na sa loob, mainit na rito. Sabi sa kanya ng daddy niya nang madatnan siya nito sa hardin. Hindi ko siya hinihintay, no? Tanggi ni David. Lokohin mo ang lelong mo. Pasok ka na sa loob. Huwag mong galitin ang mami mo, nakakatakot. Nauna na itong pumasok. Napabuntong hininga na lang siya at sumunod sa kanyang daddy. Dumiretso siya sa silid niya. Nakatingin lang siya sa bintana, pinagmamasdan ng hardin. Nang hindi na niya nalabanan ng boredom ay nag-sketch na lang siya. Magaling ka pa rin mag-drawing. Architect ka nga. Mabilis niyang sinara ang sketchpad nang biglang sumilip ang mami niya sa kwarto niya. Ma'am, knock before you enter. Paalala niya kay Mami Cynthia. Ituloy mo yung pag-sketch mo. Ang ganda ni Mia dyan. Nagtatampo na ako. Siyang una mong in-sketch simula nung dumating ka dito. Kunwaring nagtatampo ang mami niya. Halata naman ang panunodyo sa tinig nito. Magaling mag-drawing si Daddy. Sa kanya ka magpa-drawing. Pinalabasan niya ang mami niya dahil gusto niya makapag-focus sa ginagawa. Crush mo si Mia, no? Biglang silip ng mami niya sa pinto. Akala niya'y nakaalis na ito. Mommy, leave! Inis na sigaw niya dito. Pero crush mo talaga siya. Patuloy na pangungulit ito. Mommy, come on! Nagtas ito ng kamay at tuluyan na lumabas mula sa silid niya. Napatampal na lang siya sa noo dahil sa pangaasar nito. Nang saktong tapos na siya ay sumilip siya sa bintana. Napangiti siya na makita si Mia sa garden. Mabilis siyang tumakbo palabas. Nang malapit na siya ay huminto siya at kunwaring hindi tumakbo. Bakit ngayon ka lang? Tanong niya kay Mia na sinisilip ang mga tinanim nito. Hi, may ginagawa lang. Sagot ni Mia sa kanya. Teka, bakit ka hinihingal at pawis na pawis ka? Tumakbo ka ba? Nag-workout ako. Sagot niya at kunwaring nag-jumping jack sa harapan nito. Tumango naman ito na mukha na kumbinsi niya sa kasinungalingan. Wala siyang ibang ginawa kundi ang manggulo dito ng hapong yon. Aalis ka na? Tanong niya kay Mia nang dumilim na. Oo, kausapin lang saglit ang mami mo. Nasaan siya? Sinamahan niya ito patungo sa mami niya sa kusina. Iniwan niya doon ang dalawa. Ilang minuto lang na lumabas na si Mia. Alis na ako, bye! Kumaway ito sa kanya at umalis. Kinabukasan ay hinintay niya ito. Kung kailang handa na siya maging magulo ang araw niya, ay saka naman hindi pumasok si Mia. Palihim niya itong hinintay. Pero hanggang sumapit ng hapon ay wala pa rin ito. Nasaan na nagtanim sa inyo? Bakit wala siya dito? May emergency kaya? Ayos lang kaya siya? O baka gusto lang niya mag-day off? Sa tingin niyo, naiinis kaya siya sa akin dahil palagi siyang sinusungitan? Oras na ba para bumait ako ng konti? Tanong niya sa mga punla na nakatanim. Napabuntong hininga na lang siya. Yung mga halaman niya rito, wala pang dilig. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa mga tinanim na bulaklak ni Mia. Hinahanap po si Mia? Halos mapatalon siya sa gulat na may biglang nagsalita. Dad, para kang kabuti. Inis niyan sabi dito. Para ka namang baliw dyan. Kanina mo pang kinakausap ang mga lupang nandyan. Sabi nito saka lumapit sa kanya. Hindi lang to lupa, may nakatanim na buto dito. Tutubo yan at magiging magandang bulaklak ka. Ewan ko sa'yo. Umayos-ayos ka, wala akong anak na baliw. Kapag nandito si Mia, inaaway mo. Kapag naman wala, hinahanap mo. Ayusin mo mga desisyon mo sa buhay ah. Kung gusto mong malaman bakit wala ang favorite mong awayin, itanong mo sa mami mo dahilan. Sabi nito pagkatapos ay umalis na. Napakunot ang noo ni David sa sinabi ng ama. Bakit ko naman itatanong kung nasan siya? Mas mabuting wala siya dito, tahimik ang buhay ko. Bumalik na siya sa duyan at humiga. Hanggang sa 3 araw na nakalipas ay wala pa rin si Mia. Ay, ang tahimik. Bored na sabi niya at hinaplos ang alagang ahas. Palabasin kaya kita tapos hanapin mo kung nasan si Mia. Parang timang niyang utos sa ahas. Napabuntong hininga na lang siya dahil hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Kumuha pa siya ng pala at naghukay. Anong ginagawa mo? Pinapatay mo ba mga itinanim ni Mia? Nagtatakang tanong sa kanya ng daddy niya. Anong pinapatay? Tumutulong na nga lang ako tapos kasalanan ko pa. Ilang araw na silang hindi naaalagaan. Depensa ni David. It doesn't look like that. Nakangiwing sabi sa kanya ng ama.
Pakiramdam ko, sinisira mong itinanim niya para tawagan siya ng mami mo at papuntahin dito. Napaisip si David. Parang mas maganda ngayon. Napatigil siya nang marinig ang tawa ng daddy niya. Baliw ka na. Nakangiti at napapailing na sabi nito saka siya iniwan doon. Hanggang sa hindi na rin siya nakatiis at nagtanong na sa mami niya. Mami, Malambing niyang sabi. Magtatanong ka na rin sa wakas? Ang tagal mo. Sabi agad dito kahit na wala pa naman siyang nasasabi. Napakamot na lamang si David sa tainga niya dahil sa mapangasar ng ngiting nakaukit sa labi ng daddy niya. Busy si Mia sa flower shop niya. Nagsiklip kasi ang partner niya kaya siya na muna ang nagbantay. Sagot sa kanya ni Mami Cynthia. may flower shop siya? Gulat na tanong niya. Oo, hindi ko ba naikwento sa'yo? Umiling siya. Nung sinabi kong isa si Mia sa pinakamahusay na gardener, totoo yun. Pinag-agawan siya ng mga mayayaman taga rito para lang maging gardener. And thank God, at ako ang pinili niya. Kaya maganda at maaliwalas ang paligid dahil sa kanya. May flower shop si Mia. Kapartner niya yung kababata niya. And sorry anak, dahil hindi ko alam kung kailan babalik si Mia sa trabaho. Dalawin mo kaya siya sa shop niya. Bumili ka ng mga bulaklak niya. Fresh na fresh yun. Itanim niya mismo mga bulaklak na ibinebenta. Nagpasalamat siya sa mami niya dahil sa pagsagot nito. Gustuhin man niyan lumabas ay hindi niya magagawa. Ang kaya lang niyang gawin ay ang tumitig sa gate. Anniversary ng flower shop ni Mia, hindi ka pupunta? Invited kami. Pag-inform sa kanya ng mami niyang bihis na bihis ng sumunod na linggo. Kayo na lang po. Nakangiti niyan sabi dito. Nang umalis na ang mga ito ay tumahimik bigla ang paligid. Nilaro na lamang niyang alagang ahas para libangin ang sarili. Puntahan ko ba? Tanong niya sa ahas niya si Leonardo. Hinaplos niya ito. Nagbihis siya at handa na sana lumabas nang pagdating niya sa may gate ay naramdaman niya ang panginginig ng buong katawan. Napaatras siya at natumba. Kapag pumasok ako sa bahay na to, hindi na ako lalabas. Ayoko na lumabas. Ang mga pangyayari at buhay ko sa labas ng bahay ay mananatili sa labas. Bigla niya narinig ang sinabi niya nung una siyang dumating sa bahay bago siya pumasok sa loob. Napasabunot na lamang siya sa buhok niya at lumayo doon. Hindi na niya binalak pang umalis. Nanatili na lang siya sa duyan. Tama na, ayos na. Nakalimutan ko na lahat ng yun. Pagpapakalma ni David sa sarili niya. Pinagmasdan niya si Leonardo na gumagapang sa paligid. Napaangat siya ng tingin na may lumitaw na isang plastik sa harapan niya. Kumain ka na? Nakangiting tanong sa kanya ni Mia na may dalang maraming pagkain. Bakit ka nandito? Hindi ba't anniversary ng shop nyo? Nagtatakang tanong niya. Ay, boring dun. Nandun naman si Matthew para asikasuhin ng mga bisita. Nagtakbo ako ng pagkain galing dun. Kain tayo. Gutom na ako eh. Nagpa-cater kasi kami. Nakita ko yung mga magulang mo dun tapos sinabi ni Ma'am Cynthia na hindi ka raw sumama at ikaw lang mag-isa dito. Ihanda ko lang to. Sumunod ka agad ah. Nauna nang naglakad si Mia papunta sa loob ng bahay. Kinuha niya ang as at nilagay sa snake enclosure bago siya nagtungo sa kusina. Palihim siya na pangiti na makita si Mia na inaasikaso ang mga dala nitong pagkain. Halika na. Inabutan siya nito ng plato. Feeling ko tuloy bahay ko to. Feeling mo. Pagsusungit niya rito. Nabusog siya sa mga pagkain na dinala nito. Hindi niya napigilan ang sarili na tumitig kay Mia. Mahigit 1 linggo na rin niya itong hindi nakikita. Sinabi ng mami mo na hinahanap mo raw ako. May nakakaasar ng ngiting nakaukit sa labi nito. Ano na miss? Tinanong lang kita kay mami dahil natutuyo ng bulaklak na itinanim mo. Agad na depensa ni David. May sinasabi ba ako na miss? Ang sabi, hinahanap mo ko. Init sa sabi nito. Inirapan siya nito at umalis. Kagad naman niya itong sinundan. Aalis ka na? Hinahanap ka na ba doon? Tanong niya dito. Bakit? Gusto mo magstay ako dito? Sabi mo lang. Pangaasar nito sa kanya. Masama lang niya itong tinignan. Napahinto siya tinayaan si Mia na umalis. David! Napatigil siya nang bigla niya narinig ang galit na sigaw ni Mia. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat at kaba. Iniisip kung ano nga ba nagawa niya mali. Ano nangyari sa mga tinanim ko? Bakit may malaking hukay? Seryoso nitong tanong sa kanya. Ang mga kilay nito ay halos magdikit. Bakit? Ano ba naging epekto ng paghukay ko sa tanim mo? Kinakabahan niyang tanong dito. Gusto lang naman niyang tumulong.
Sa paghukay mo, nahukay mo pati ang buto. And now they are dead. Paliwanag sa kanya ni Mia. Napakamot na lamang siya sa kanyang tinga. Oh, sorry. I told you, kung gusto mo magtanim o kung gusto mong tumulong sa akin, I can teach you naman. Paano hindi masisira pala ang ginamit mo? Paninermon panita sa kanya. Tahimik lang siya sa gilid. Wala siyang choice kundi makinig na mag-lecture si Mia kung paano magtanim. Yung space dito, taniman mo. Ito mga buto. Umayos ka, tinuruan na kita. Binigyan siya nito ng buto at nagpatuloy sa ginagawang pagtatanim. Habang siya nakatitig sa lupa, hindi dahil sa hindi niya nag-gets ang tinuro nito, kundi ay dahil hindi lang siya ganun kainteresado. Ilang minuto na siya nakatitig sa lupa, walang ginagawa, hindi man lang yun nagalaw. Ano nang natanim mo? Tanong nito at sinilip siya. Sama ng loob. Bored na sagot niya dahilan kaya siya nakatikim ng batok galing dito. Aray naman. Umayos ka nga. Pagalit itong sabi. Ayoko magtanim. Suko na ako. Di para sa akin yan. Reklamo niya at dumiretso sa duyan para humiga. Hindi mo pa nga nasusubukan, suko ka na. Paano mo malalaman na kaya mo kung hindi mo pa nga nasisimulan ay sumusuko ka na? Pananermon sa kanya ni Mia. Tinakpan niya mga tainga at pumikit. Ang ingay mo. Feeling ko tuloy, sinesermonan ako ng asawa ko dahil wala akong nagawa. Anya rito. May asawa ka? Gulit na tanong sa kanya ni Mia at lumapit pa sa kanya. Wala. Asawa mo ko? Inosenteng tanong ni Mia. Hindi. Nasan yung singsing ko? Pakasal muna tayo. Ipinakita ni Mia ang kamay sa kanya. Luka-luka rin talaga. Tumigil ka nga. Mabilis sa sagot niya kaya malakas itong natawa. Ang pula mo, binibiro lang naman kita. Ang cute. Tinalikuran na siya nito at tinuloy ang pagtatanim. Mas lalo siya namula sa sinabi ni Mia. Cute? Ano ako? Aso? Hindi makapaniwala ang reaksyon niya. Mag-iisang buwan ka na dito pero hindi ka pa nakakagala. I mean, alam ko naman na dito ka lumaki pero marami nagbago ng mga ilang taon ka na wala. Hindi ka ba gagala? Tanong sa kanya ni Mia kinabukasan. Ayoko, tinatamad ako. Sagot niya dito. Alam ko. Nagtaka ako nung una kitang nakitang nakaharap sa gate. Akala ko nung una nagdarasal ka ron o baka hinihintay mo yung bumukas na mag-isa. Pero napansin kong panginig ng katawan mo. Takot ka ba lumabas? Walang preno na tanong sa kanya ni Mia. Nanginginig ako nun dahil giniginaw ako. Pagdadahilan niya. Ang weird nga Sobrang init kasi doon. Bakit ka giniginaw? Patuloy na tanong nito na para bang hinahanapan siya ng butas para umamin. Kaya ka siguro hindi sumama sa mga magulang mo na pumunta sa anniversary ng shop ko. Hindi dahil sa ayaw mo sumama, kundi dahil sa hindi ka makasama. Hindi ka makalabas dahil natatakot ka. Bakit naman ako matatakot? Kunwari natatawan tanong ni David. Ewan ko, bakit ka nga ba matatakot? Pabalik na tanong nito sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya at nanatiling manahimik. Hindi dahil sa natatakot siya magkuwento, kundi dahil sa pinipigilan niyang sarili para protektahan ito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Humiga na lamang siya sa duyan at pumikit. Hindi pinansin si Mia na nasa paligid lang niya. Hoy! Kakain na raw! Hindi niya napansin na nakatulog na pala siya sa duyan. Sabing gising! Bigla siyang sinipa ni Mia. Aray! Napatayo siya bigla nang narinig ang pagdaing ni Mia. Ayos ka lang. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na sipahin mo duyan? Pananermon niya dito. Minsan talaga hindi ko gets kung concerned ka ba o ano. Tara na nga, kakain na daw. Bahay mo to pero feel ko ikaw yung hindi taga rito na kailangang pasabihan na kumain. Umiiling na sabi ni Mia at nauna na nagtungo sa loob ng bahay. Sumunod naman siya dito at sabay-sabay na kumain silang lahat, kasama mga magulang niya. Hindi na rin binuksan pa ni Mia ang topic na tungkol sa hindi niya paglabas ng bahay na ipinagpapasalamat niya. Panay ang pangungulit sa kanya ni Mia na tuturuan siya nito sa pagtatanim pero panay naman ang tanggi niya. Halika na kasi. Kapag hindi ako pumasok, ikaw mag-aalaga ng mga tanim dito. Pangumbinsi ni Mia sa kanya. Ayoko nga kasi. Di pumasok ka palagi para may mag-aalaga sa mga tanim mo. Matigas sa sabi ni David. Hindi naman kasi araw-araw nandito ako, David. Napanguso si David para pigilan ang pagngiti. Ang ganda pakinggan ng pangalan niya kapag si Mia ang bumabanggit. Kahit umalis na si Mia ay hindi naalis sa isipan niya ang boses nito, lalo ng pagtawag nito sa pangalan niya.
Sa kalagitnaan ng pagtulog niya ay bigla siyang binangungot. Bakit ngayon pa? Hindi siya makatulog kaya nagtungo siya sa hardin 3:00 lang na madaling araw. Humiga na lang siya sa duyan at doon natulog. Nagising siya nang biglang pumulupot sa kanyang ahas niya. Ano ba, Leonardo? Bakla ka ba? Paninermon niya dahil sa paggising nito sa kanya. Nakatitig siya sa puno nang bigla niyang napansin ang tarantang mukha ng mga magulang niya. Ano nangyari? Tanong niya sa mga ito. Naaksidente raw si Mia. Naiiyak na sagot sa kanya ni Mami Cynthia. Nahulog siya sa duyan dahil sa sobrang pagmamadali. Hindi niya alam kung paano siya nakalabas sa bahay. Ang naiisip lang niya ay mapuntahan si Mia sa ospital. Si Mia po. Tanong niya sa isang nurse. Sino ka? Bakit mo hinahanap si Mia? May isang lalaki ang lumapit sa kanya. David. Sagot niya dito. Ako si Matthew. Nasa loob si Mia. Halika dito. Sinundan niya ito at tumambad sa kanya si Mia na nakahiga sa hospital bed. May bisita ka, Mia. Sa labas lang ako. Iniwan silang dalawa ni Matthew doon. Mabilis na napaupo si Mia na nakita siya. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakalabas? Gulat na tanong nito sa kanya. Nakalabas ako nang binuksan ko ang gate. Ano ba naman tanong yan? Inisasagot niya sa dalaga, ngunit natigilan siya na ma-realize ang sinabi. Lumabas ako? Nakalabas ka na nga. Congrats! Masayang sigaw ni Mia na pumalakpak pa. Nagawa mo pang ngumiti. Sa tingin mo nakakatuwa. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? Singhal niya dito. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Hindi pa kita natuturuan magtanim. Biro sa kanya ni Mia. Pero nag-alala ka talaga? I feel so special naman. Ang masungit na anak ng amo ko, nag-alala sa akin. Tumakbo pa papunta dito. Hindi man lang nakapagbihis. Ang cute mo sa pajama na suot mo, isang tsinelas pang suot mo. Nawala mo siguro yung isa habang tumatakbo ka, no? Tumigil ka nga. Pagpatigil niya kay Mia na panay ang asar sa kanya. Ang cute mo. Natatawang komento nito. Feeling ko talaga may feelings ka sa akin eh. Napakurap si David at nag-iwas ng tingin. O, namumula ka. Hindi ka talaga marunong magsinungaling, no? Kaya sa tuwing may nagtatanong sa'yo kung ano nangyari, may sasabihin ka tungkol sa nangyari pero hindi mo nilalahat o tatahimik ka dahil ayaw mong magsinungaling. Ang cute lang ng ganun. Nakangiting sabi ni Mia, hindi man lang inalis ang titig sa kanya. Ano naman ngayon kung gusto kita ha? Singhal niya dito. Wow! Ngayon lang ako naka-encounter na pasinghal ko mag-confess. Manghang sabi ni Mia. Iba ka? Kaya gusto kita eh. Tumigil ka na nga sa pagbibiro mo. Ramdam niyang pamumula ng mukha niya dahil sa walang preno na sinabi ni Mia. Hindi ako nagbibiro, talagang gusto kita. Seryoso na nitong sabi. Natigil lang ang usapan nila nang biglang dumating ang mga magulang niya dalang isang basket ng prutas. Di mo kami hinintay. Nag-alala ako, baka kayo na ang dalawa ni Mia nakakonfine kung na-aksidente ka dahil sa pagmamadali mo. Paninermon sa kanya ni Mami Cynthia. Ayos ka lang ba, anak ko? Inaaway ka ba niya dito? May masakit pa sa'yo, ha? Bigla naman itong lumapit kay Mia at naglambing. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ng mami niya. Feeling tuloy ni David ay ampun siya at si Mia ang totoong anak. Nasa gilid lang siya at nakaupo. Pinapanood ang mga magulang niya na inaasikaso si Mia. Biglang naglakad ang daddy niya papunta sa kanya at umupo sa tabi niya. Nung wala ka, si Mia ang itinuring na anak ng mami mo, kaya umayos ka. Bulong sa kanya nito. Kapag sinaktan mo ang dalagang yan, itatakwil ka ng ina mo. Siguraduhin mo seryoso ka sa nararamdaman mo bago mo siya ligawan. Napatingin siya dito. Ganun ba siya kahalata sa nararamdaman niya para kay Mia? Pakiramdam naman niya ay magaling siyang maglihim. O baka hindi. Napuntang pansin niya sa taong pumasok. Matthew, may dala ka pang juice. Inalaga mo talaga na maayos ang future girlfriend mo. Okay na si Mia, sabi niya. Masayang salubong ng mami niya sa lalaking pumasok. Napakunutan noon niya habang nakatingin dito, lalo na nang ipinasa nitong hawak na juice sa kanya. Tanggapin mo. Utos sa kanya ng ama. Wala siyang choice kundi ang tanggapin yun. Napatingin siya kay Mia at sinaman ito ng tingin. Future boyfriend. Wow ah. Pagkatapos sabihin sa akin na gusto niya rin ako, may pinakilala siyang future boyfriend sa mga magulang ko. Matthew ha?
Bulong niya sa sarili habang hinahanda ang dala ni Matthew. Anong relasyon yung dalawa? Narinig niyang tanong ni Matthew kay Mia. Ipinagpatuloy niyang pag-inom ng dalang juice ni Matthew habang palihim na nakikinig sa dalawa. We're dating. Narinig niyang sagot ni Mia. Bigla niya na ibugang iniinom dahil sa sagot nito. Napatingin siya kay Mia na nakangitinan sa kanya. Himala, taga-boyfriend ka na. Gulit na sabi ni Matthew at napatingin sa kanya. Tipid lang siyang tumango dito kahit na pati siya'y nagulat sa sinabi ng dalaga. Kayo naman pala, nagsiselos ka pa. Pangaasar sa kanya ng daddy niya. What? Malakas sa sigaw naman ni Mami Cynthia dahil sa gulat. Mia? Pinatulan mo siya? It's not good for you. Hindi siya makapaniwalang napabuga ng hangin dahil sa narinig na sinabi ng ina. Mami, bakit ang sama mo sa akin? Feeling ko talaga hindi mo ko anak eh. Pagdududa niya rito. Malakas naman natawa si Mia sa asaran nilang dalawa ng mami niya. Ilang minuto pang nanatili ang mga ito doon. Naunang umalis si Matthew dahil walang magbabantay sa shop. Huwag mong iwan si Mia ha, mag-isa rito, uwi na kami. Bilin sa kanya ng mami niya. Pagkatapos ay umalis na ito kasama ang asawa. Naiwan silang dalawa ni Mia doon. Gusto mo ng apple? Tanong niya dito, tumango si Mia. Balatan ko ba? Gusto mong balatan o hugasan ko na lang? Hiwain mo into small pieces. Utos sa kanya ni Mia na ginawa niya. Nang natapos siya sa paghiway, sinubuan niya si Mia. Hindi ako lumpo, kaya ko namang kumain. Nakangiting sabi nito sa kanya. Just let me do this, okay? Ang arte mo. Sagot niya na ikinatawa ng nobya. Paninindigan niya na nobya niya ito dahil iyon naman ang in-announce nito. Isa pa, aminin niya man o hindi, gusto rin naman talaga niya. Ang sweet mo talaga? Sarkastiko na sabi sa kanya ni Mia. Pinagkalat mo na sa kanila na jowa mo na ako. Wala nang bawian. Masungit na sabi niya dito. Opo. Cute na sagot ni Mia. Ngayong nakakalabas ka na, igagala kita dito. Mas matagal ako nakatira dito kaysa sayo. Sabi niya at sinubo kay Mia ang huling apple. Mas matagal ka nga pero mas kilala ko na ang mga tao dito. Mayabang na sabi ni Mia kaya hindi na siya nakasagot pa. Ilang araw na nagpagaling si Mia sa ospital. Mabuti na rin hindi masyadong kritikal ang kondisyon nito. Hindi malakas ang impact ng paggabangga ni Mia. May tinulungan kasi itong pusa kaya ito nabangga ng paparating na kotse. Nang tuluyang gumaling si Mia ay hindi na niya ito nakita pa sa bahay dahil pinagbawalan ito ng Mami Cynthia niya na magtrabaho. Puntahan mo na lang kaya. Bulong sa kanya ng daddy niya. Hindi ko nga alam kung saan siya nakatira. Nakangusong sagot ni David. Si Matthew sumundo kay Mia nang na-discharge na siya sa ospital. Habang para siyang baliw na nag-e-emote sa duyan, ay bigla naman dumating si Mia, dala ang malaki nitong ngiti. Nag-e-emote yan, miss ka na raw. Hindi ka mapuntahan dahil hindi alam kung saan ang bahay mo. Pambubuking sa kanya ng daddy niya. Umalis ito at iniwan silang dalawa ni Mia sa hardin. Labas tayo ngayon? Punta tayo sa bahay ko. Ipagluluto kita. Nakangiting offer sa kanya ni Mia. Agad siyang bumaba mula sa duyan at pumayag. Dali-dali siya nagbihis. Aalis kayo? May bagyo, mukhang uulan. Pahabol na sabi sa kanya ni Mami Cynthia. Sabay lang kami ni Mia, ma'am. Pumalik siya sa pisngi ng ina bago pinuntahan si Mia sa hardin. Ginamit niya ang kotse, hindi niya alam na malapit lang pala ang bahay ng babae. Buti na lang nagkotse tayo, biglang umulan. Sabi ni Mia sa kanya. Pinagbuksan niya ito ng pinto. Pumasok sila sa hindi kalakihang bahay. Hindi rin naman yun maliit. Sakto lang para sa maliit na pamilya. Hindi ba magagalit ang mga magulang mo? Papakilala mo na ba ako sa kanila? Tanong niya kay Mia nang nasa may pintuan na sila. Pati na mga magulang ko, kaya ako lang mag-isa dito. Huwag kang mag-alala dahil ipapakilala din kita sa kanila soon. Nakangiting sabi nito. I'm sorry, hindi ko alam. Paghingi niya ng tawa dito. Ayos lang, hindi ko rin naman naikuwento. Sabi nito bago binuksan ang pinto para makapasok sila. Napakalinis at maliwalas ang bahay ni Mia. Nahiya bigla ang kwarto niyang napakagulo. Dumiretso sila sa kusina at doon na nagluto si Mia habang siya'y pinapanood lamang ito. Remember nung nagtanong ka sa akin na minsan na ba akong nailigtas ang bulaklak? Pagbukas si Mia ng topic tungkol sa napag-usapan nila noon.
Nung namatay yung mga magulang ko, sa libingan nila, may tumubong bulaklak doon. Mahilig na talaga ako sa bulaklak, bata pa lang ako. Para bang ang bulaklak na tumubo sa pundad ng mga magulang ko. Sinasabi sa akin na subukan kong sundin kung ano yung gusto ng puso ko para makalimutan ko ang sakit ng pagkamatay ng mga magulang ko. Oo, iniligtas ako ng mga bulaklak. Sila yung naging comfort ko simula nang naiwan ako mag-isa. Tumitig si David sa mga mata ni Mia. Napansin niya lungkot doon. Tumayo siya at nilapitan nito sa kanya ito niyakap na mahigpit. Ilang minuto silang ganoon nang bahagya siyang tinulak ng babae. Paano ako matatapos nito? Natatawa nitong tanong. Maupo ka na. Turo nito sa upuan saka humalik sa pisngi niya. Napakagatlabi si David na bumalik sa upuan niya para pagmasdan si Mia na nagluluto ng pagkain nila. Nang natapos ito ay napahanga siya sa sarap nitong magluto. Eksaktong tapos sa silang kumain ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. "Can I stay here?" Tanong niya habang nakatingin sa labas. "Pwede naman," sagot ni Mia. Umupo sila sa sala at nanood ng pelikula sa TV. Nga pala, nabanggit sa akin ni Mami na marami nag-o-offer sa'yo na maging gardener. Bakit mo tinanggap ang offer ni Mami sa dinami-rami na nag-offer sa'yo? At hindi ba may chef ka na? Bakit gusto mo pa rin maging gardener? Tanong ni David sa nobya. Kasi po, hindi pa ako inofera ng mami mo. Kilala ko na siya. She treated me like her own. Dahil sa mga magulang mo kaya napupunong pangungulila sa puso ko. I'm very thankful to them, lalo na sa'yo. Nakangiting sabi ni Mia sa kahinaplos ang pisngi niya. Yung shop naman, hindi lang naman ako may-ari noon. Business partner ko si Matthew. At gusto ko ng fun na connected sa pagtatanim. Isa pa yung Matthew na yan. Nakangusong sabi ni David. Imposibleng hindi kayo nagka-developan sa sobrang tagal yung magkasama. Mag-business partner pa. Malakas sa tawa ni Mia dahil sa pagsiselos niya. Pinsan ko po si Matthew at bakla po siya. Baka nga mas magugustuhan ka pa niya romantically kaysa sa akin eh. Biro sa kanya ni Mia. Nakampante bigla si David sa sinabi nito. Wala pala siyang dapat ipag-alala kay Matthew dahil pinsan nito ni Mia. At isa pa, lalaki ang gusto nito at hindi ang nobya niya. Hindi tumila ang ulan kaya doon na muna siya nanatili. Gala tayo bukas. Daling kita sa shop. Paglalambing sa kanya ni Mia. Sige, gusto ko yan. Matagal ko nang gustong puntahan ng shop mo. Kinabukasan, nang tumila ng ulan ay umuwi na muna si David para ipaalam sa mga magulang niya na maayos lang siya. Sandali lang siya sa bahay dahil aalis na rin siya. Sinundo niya si Mia sa bahay nito at sabay silang nagtungo sa flower shop. The lovebirds are here. Sakto-sakto. May lakad ako ngayon. Kaya kayo munang bantay ng shop. Salubong sa kanila ni Matthew. Nagligpit na ito at umalis. Iniwan silang dalawa ni Mia doon. Hindi pa binubuksan ng shop ay tinuruan na siya ni Mia kung paano gumawa ng bouquet. Nahirapan pa siya nung una, lalo na nung oras na para buksan ng shop ay marami agad ang bumili ng mga bulaklak. Ang guwapo niya, kahit na matagalan pa siya sa pagbalot, worth it naman ang view. Narinig niyang bulong ng isang babae sa kasamang kaibigan. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa kahit na nahihirapan siya. Napatigil lang siya ng inagaw ni Mia mga bulaklak at ito nang gumawa. Here, thanks. Sana hindi na kayo bumalik. Pagtataray ni Mia sa mga babae. Nanlaki ang mga mata niya nakatingin dito dahil sa ginawa nito. Ngumiti ka pa talaga sa kanila? Natutuwa ka pa ha? Naiiyamot siya nitong hinarap at inirapan. Napanganga siya sa pang-aaway nito sa kanya. Parang nakakatakot magselos ang girlfriend niya. Lumapit siya dito at nilambing ito. Galit ka? Masama siya nitong tinignan. Hindi naman ako umiti ah. Bakit ba kasi ang gwapo mo? Pinisil ni Mia ang pisngi niya sa ngumiti. Ang ngiting iyon ang nagsabing bati na silang dalawa. Sa tuwing walang trabaho si Mia sa hardin nila ay sumasama siya palagi dito para tumulong sa flower shop. Dahil kay Mia ay marami nang nakakakilala sa kanya sa lugar nila. Kahit naroon siya ipinanganak ay homebody naman siya kaya walang masyadong nakakakilala sa kanya. Good morning! Masayan sa lubong ni Mia sa customer na pumasok. Nawalang ngiti na nakaukit sa labi ni David nang makita kung sinong taong yon. Louie. Sambit niya sa pangalan nito. Hi, David. Mukhang masaya ka dito namumuhay. And who are you, beautiful lady? Tanong ni Louie kay Mia. Ako si Mia, girlfriend niya.
Pumulupot si Mia sa braso niya habang nakangiting nakaharap kay Louie. Girlfriend, wow. Ang bilis mo nakahanap. Alam ba yan nangyari sa Manila? Hindi natapos ang sasabihin ni Louie nang hinila niya ito palabas. Hinila niya ito palayo sa flower shop ni Mia. Ano bang ginagawa mo dito? Hindi ka ba masaya na umalis ako at nagpakalayo-layo sa inyo? Gusto mo ba talaga sirain ang buhay ko? Pabulong ngunit mariin na tanong niya kay Louie. So, di mo pa nasasabi sa girlfriend mo tungkol sa nangyari sa Manila? Siguro pati sa mga magulang mo. Ano bang masama sa isang relasyon na naglilihim? Siguro ginagawa mo lang panakipbuta si Mia dito para kalimutan ang nangyari sa'yo doon. Nakangiting sabi sa kanya ni Louie. Inis niyang hinilang kwelyo nito. Huwag na huwag kang magsalita tungkol kay Mia na masama. Kasi talagang papatulan na kita. Sige, saktan mo ko pre. Suntukin mo ko at hindi ko pipigilan na sarili kong sabihin sa kanila ang totoo. Pambablackmail sa kanya ni Louie. Patulok niyang binitiwan ang kwelyo nito. That's minor business from now on. Malamig na sabi niya dito. Iniwan ito doon at binalikan ng nobya sa shop. Nakangiti siyang sinalubong ni Mia. May problema ba? Tanong agad dito sa kanya. Wala naman, nagkamustahan lang. Sagot niya sa hinaplos ang braso nito. Ang sweet naman ng kaibigan mo. Pumunta pa talaga dito para mga musta. Ang layo ng Manila. Umalis na ba siya? May project siya sa hindi kalayuan. Sumilip lang siya sa akin tapos ay umalis na. Wala na ba mga pending order ng buke? Pagbabago ni David ng usapan. Nagtagumpay naman siya dahil nalipat agad ang usapan nila sa ginagawang trabaho. Simula na nag-usap silang dalawa ni Louie, ay hindi maalis sa isipan niya ang posibleng gawin ito. Nakaramdam siya ng takot. Baka magtatapos na masaya at tahimik na pamumuhay niya sa probinsya nila. Wala akong work ngayon. Sakto naman fiesta sa bayan. Date tayo? Malambing na tanong sa kanya ni Mia isang araw. Napangiti siya dahil sa kakuyutan nito. Hiniram niya ang kotse ng daddy niya at iyon ang ginamit nila papuntang bayan. Pagdating nila ay marami ng tao. Pumunta sila sa mga tindahan na nasa gilid-gilid para magtingin-tingin. Matching t-shirt tayo. Turo ni David sa mga damit na naroon. Hinawakan niyang kamay ni Mia at dinala ito sa tindahan ng t-shirt. Bumili sila ng damit. Napangiti siya sa suot nila ni Mia saka sila nag-picture na dalawa. Pansamantala niyang nakalimutan ang pagbabanta ni Louie nang iginala siya ng nobya sa bayan. Naging masayang araw nila doon. Pag-uwi niya sa bahay ay agad siyang sinalubong ng mga magulang niya. What? Kung makatingin kayo sa akin parang hindi ako nagpaalam na alis ah. Nagtatakan sabi niya sa mga ito. 3 buwan ka na rito. Hindi ka ba hinahanap sa pinagtatrabahuhan mo? Akala ko 2 months lang ang vacation mo. Tanong sa kanya ng daddy niya. Ang random niyo naman, Dad. And Dad, I extend my vacation for 4 months. Nakangiti niyang sagot. Bakit? Kunot noon itong tanong. Bakit kailangan pa magtanong kung bakit? Di ba dapat maging masaya kayo dahil mas makakasama niyo ako? Ilang taon na ko hindi nakauwi. Dahilan ni David sa ama. Totoong masaya ako nandito ka. Pero paano ako makakampante kung pakiramdam ko ay naglilihim ka? Napatingin siya sa mami niya para humingi ng tulong na patahimikin ang ama niya. Pero tahimik lang ito sa gilid. Huwag mo na susubukan na humingi ng tulong sa mami mo dahil pareho kami nang naiisip. May tinatakbuhan ka ba sa Maynila? Nakabuntis ka ba? May nagawa bang kasalanan? May problema ka ba? Nag-iwas lang siya ng tingin at walang sinagot ni isa sa mga tanong nito. Anak, sabihin mo naman sa amin kung anong problema. Mahinahon na sabi sa kanya ni Mami Cynthia. Ma'am, wala nga. Nandito ako para magbakasyon dahil gusto kong magpahinga. Sagot niya sa ina. Bakit gusto mong magpahinga? Saan ka napagod? Tanong sa kanya ng daddy niya. Yung, napapagod lang bang may karapatan na magpahinga? Hindi makapaniwalang tanong niya sa mga magulang. Hindi naman sa ganoon. Gusto naming malaman dahil gusto ka naming matulungan. May di inasabi ni Mami Cynthia. Wala nga kasing problema. Malakas sa sigaw niya sa mga ito. Ni minsan ba sa buhay niyo, hindi niyo naramdaman na gusto niyo magpahinga? Walang rason, hindi dahil pagod ka, hindi dahil may tinatakasan ka. Gusto mo lang magpahinga. Kailangan ba ng explanation para dyan? Pumunta rito si Louie. Sabi sa kanya ni Cynthia. Natigilan siya na marinig ang pangalan na yun. Nagtanong sa amin si Louie kung ayos ka lang ba.
Sinabi niyang may problema ka raw sa pinagtatrabahuhan mo. May tinatakasan ka doon. Paliwanag sa kanya ng ina. Paano ka namin matutulungan kung hindi mo sasabihin ko anong problema mo doon? Yung Louie na yun, gago yun. Huwag kayo maniwala sa pinapakita niya dahil peke yun. Nalinlang na rin niya ako. At saka kapag ba sinabi ko sa inyong lahat, mawawala to. Hindi, wala pa rin kwenta. Hindi niyo pa rin ako matutulungan. Padabog siyang tumayo at nagtungo sa silid niya. Iyon ang huling araw na lumabas siya sa silid niya. Panay ang katok ng mga magulang niya pero hindi niya binuksan. Sinubukan na rin ng mga ito na pumasok pero hindi niya hinayaan. Tila bumalik sa kanya lahat. Ang lahat ng problemang tinakasan niya sa Manila. Kahit na anong takas ko, hinahabol pa rin ako na nakaraan ko. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kisame. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Nagbabaka sakaling nandoon si Mia. Sorry. Bulong niya habang pinagmamasdan ng nobya na nagtatanim. Ang pagsilip niya kay Mia sa hardin ang naging libangan niya sa loob ng silid. Masaya siya makita nobya araw-araw. Natigilan siya na makarinig ng pagkatok. Anak, 2 linggo ka nang nakukulong sa silid mo. Nag-aalala na ako sa'yo. Sorry kung hindi ka man lang namin kinumusta habang nasa Manila ka. Sorry kung inakala namin maayos ka lang doon dahil natupad mo ng pangarap mo. Pangarap mo yun eh. Siyempre magiging masaya ka. Ako ang mami mo pero hindi ko man lang napansin na naghihirap ka pala doon. Masyado ko nakampante. Inakalang hindi ka magkakaroon ng problema. Sorry. Narinig niya ang hikbi ng mami niya. Nanatili siya nakasandal sa pinto habang pinapakinggan ito. Kung kailan siya tumanda na, saka pa siya naging madrama. Iiwan ko lang ang pagkain mo dito sa harap ng pinto ha, kumain ka. Magpalakas ka. Para sa araw na harapin mo ulit sila, hindi ka na madadapa. Hindi ka na nila mapapatumba. Hindi ko man alam kung ano totoong nangyari. Ang alam ko'y pinalaki kitang mabuting tao. Sigurado kung wala ka masamang ginawa. Kung meron man, alam ko may dahilan ka. Palagi mong tatandaan, nasa side mo kami lagi. Itakwil ka man ng ibang nandito. Nandito lang ako palagi para tanggapin ka. Kung masyadong mabigat na, ibigay mo na kay mommy. Hindi niya mapigilan na maiyak sa narinig. Nang umalis na ito, ay ilang minuto siya nakatulala bago kinuha ang pagkain na iniwan nito sa harap ng pinto. Ang libangan niya ay panonood kay Mia na patuloy pa rin sa pagtatanim ng mga bulaklak sa hardin. Mahal. Bulong niya at inaabot si Mia kahit na alam naman niyang napakalayo nito. Agad siya nagtago nang mapansin na tumingin sa gawin niya si Mia. Napahawak pa siya sa dibdib niya dahil sa sobrang kaba. Teka, bakit ako nagtatago? Kunot noon tanong niya sa sarili. Napailing na natawa na lang siya at sinilip ulit si Mia sa bintana. Natigilan siya na makitang takot na takot ito. Mama, ahas! Malakas sa sigaw ni Mia. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Muntik na siyang tumalon sa bintana para puntahan si Mia. Tumakbo siya palabas. Nakita pa niya mga magulang niyang nagulat sa paglabas niya. Leonardo, stop! Sigaw niya sa ahas niya. Pinulot niyang ahas. Are you okay? Tanong niya sa nobya. Napatigil siya na mapansing nakangiti ito. Thanks, Leonardo. Sabi ni Mia sa ahas niya at hinaplos ito. You deceived me. Hindi makapaniwalang sabi niya sa girlfriend. Yan lang ang alam kong paraan para lumabas ka sa silid mo. And for your information, hindi na ako takot sa ahas mo. Magkaibigan na kami ni Leonardo. Mayabang pa na sabi nito. Napailing na lamang si David. Aalis na sana siya para bumalik sa silid niya nang humarang si Mia sa dinadaraanan niya. I know something is wrong simula nung nakita mo ulit si Louie. Tell me why. I have the right because I'm your girlfriend. Kapag hindi mo sinabi sa akin din, makipaghiwalay ka. Panta nito na patitig siya dito. Then, let's break up. Malamig na sabi ni David at nagpatuloy sa paglakad. Duwag ka. Napatigil siya na may tumamang bagay sa ulo niya. Sa tingin mo, mawawalang problema kapag tinakbuhan mo? That's the best option. Sagot niya kay Mia at hinarap ito. Best option? Kung best option yan, hindi ka sana binabalikan. Hindi ka na sana ginugulo. Hindi yan matatapos kapag hindi mo hinarap. David naman, bago ka mangarap ng tahimik na buhay dito, ayusin mo muna ang problema mo doon. May nahon na pagkausap ni Mia dito. May pag-asa pa bang maayos? Malungkot na tanong ni David.
Siyempre, oo naman. Walang problema na ibinibigay ang Diyos sa atin na hindi natin kayang labanan. Pampalakas loob sa kanya ni Mia. Paano kapag ako ang may kasalanan? Ano bang kasalanan mo? Napabuntong hininga na lang si David dahil mukhang wala na siyang takas pa sa nobya. Naging kabit ako. Panimula niya. Tinignan ang reaksyon ni Mia. Wala itong naging reaksyon. Wala siya nakikitang panghusga sa mga mata nito. Akala ko, ako lang. Pero may nauna pala at pinagsabay niya kaming dalawa. Alam mo yung worst? Ang original ay ang best friend ko since childhood, na si Louie. Naging kabit ako ng asawa ng kaibigan ko. Akalain mo yun? Hindi ko man lang alam na ikinasal pala silang dalawa. Palihim yung naging relasyon nila. Pati sa akin inilihim. Mali ko bang asawa niya yon? Kung alam ko lang. Pero wala na akong magagawa. Naging kabit na ako eh. Dahil akong pangalawa, hinuhusgahan ako ng mga tao. Sobrang sama ng trato nila sa akin. Alam ko naman deserve ko yun. Pero biktima rin naman ako. Tumango si Mia habang nagkukwento siya. Kasalanan mo nga. Sabi sa kanya ni Mia dahilan kaya bumagsak ang balikat niya. Kasalanan mo na tumakbo. Biktima ka rin. Pero hindi mo kasalanan lahat. Ayusin mong gulo. Linisin mong pangalan mo. Hindi mo deserve to. Posible ka pang mawalan ng lisensya. Hindi ko kaya. Kaya nga tumakbo ako, di ba? Kaya nagtago ako dahil hindi ko kaya. Paano mo nasasabing hindi mo kaya kung hindi mo pa nasusubukan? Nasa isip mo lang yan. Pero once na sinubukan mo, magugulat ka na kaya mo pala. Hinawakan ni Mia ang kamay niya. Sasamahan kita sa Manila. At isa pa hindi ko tinatanggap ang pakikipaghiwalay mo sa akin, ayoko. Mahinang natawa si David at inila si Mia payakap sa kanya. I didn't mean it. Bulong niya sa nobya. Sorry. Sorry sa lahat. Pero maniwala ka, hindi ka pa nakipbutas. Ikaw nagbukas sa puso kung akala ko wala nang karapatang magmahal muli. Alam ko. Confident na sagot sa kanya ni Mia. Hindi kita pipiliin kung hindi ko nakita tunay ang pagmamahal mo sa akin. Hindi ka talaga mahilig magsabi sa nararamdaman mo. But your action speaks louder than words. At mas gusto ko yon. Gusto ko na yung love language mo kaya wag kang mag-alala. Kumindat pa ito sa kanya. Hindi pa rin niya binibitiwan si Mia. Mahigpit pa rin niya itong niyakap. Nagpapasalamat siya dahil dumating ito sa buhay niya. Dahil dito kaya siya nakakita ng liwanag ulit. Malaki ang pasasalamat niya dito. Turuan na kita magtanim? And this time, dapat makikinig ka na sa akin, ha? Tumango siya bilang pagsang-ayon dito. Tinulungan niya si Mia sa pagkuha ng mga gagamitin. Saka sila nagsimula magtanim. Mahinahon ito nagpaliwanag sa kanya kung ano ang mga gagawin niya. Ganyan nga, mahal. Marunong ka naman pala makinig. Ang tigas pa ng ulo mo nung una. Panenermo nito sa kanya. Pero hindi iyon yung napansin niya. Mas kinikilig siya dahil sa pagtawag nito ng mahal sa kanya. Ikaw na nga pinapagalitan, ang laki pa ng ngiti mo. Kunat noon sabi ni Mia. Ang cute kasi ng girlfriend ko. Pinisil niya ang pisngi nito pero malakas itong pinalo ang kamay niya. Madumi, ano ba? Nagpatuloy sila sa pag-aaway. Hindi magiging masaya kapag hindi sila nagtalong dalawa. Sana ang problema, katulad ng buto, na pwede nating ibaon sa hukay at kalimutan. Mahina sabi niya habang nagbabaon ng buto sa lupa. Pero may tutubo pa rin sa mga butong na ibaon mo. What I mean is, hindi mo talaga tunay na makakalimutan at maiiwasan ng problema dahil sa oras na tinakbuhan mo yon. Hindi ka nalulubayan. Sagot naman sa kanya ni Mia. Nang natapos sila ay pumasok na siya sa loob. Humingi siya ng tawad sa mga magulang niya. Mahigpit siya niyakap ng ina. Kinuwento niya lahat sa mga ito. Walang iniwang kahit na ano. Aayusin ko po ito. Huwag kayong mag-alala. Panigurado niyan sabi sa mga ito. Ibinili ni Mia ang shop kay Matthew at sumama sa kanya sa Manila. Dinala agad niya nobya sa kondo niya. Maganda palang pamumuhay mo rito. Manghan sabi nito na makitang kabuuan ang tinutuluyan niya. I have everything here. Ikaw na lang ang kulang. Banat niya rito. Na, I can't leave my shop. Natatawang pagtanggi naman sa kanya ni Mia. Nanatili muna sila ng ilang araw sa kondo habang hinahanda ni David ang pagbabalik niya sa trabaho para harapin ang problema niya doon. Pagbalik niya sa trabaho ay kinalma niya muna ang sarili bago pumasok sa loob. Kalma. Tanda ng sinabi ni Mia. Bulong niya sa sarili na mapansin na napapatingin ng mga empleyado sa kanya.
Hindi siya nahiya. Architect pa naman. Pero sa bagay, sadya makakapal naman talaga ang mga mukha ng mga lalaki. Narinig niya ang chismis sa mga ito. You're back! Masayang salubong sa kanya ni Cheska nang akmang yayakap ito sa kanya nang umatras siya para umiwas. I'm sorry, okay? Sorry kung hindi ko nasabi sa tungkol kay Louie. Paghingi pa nito ng tawad. Makikipaghiwalay naman talaga ako sa kanya. Nagkataon lang na nalaman niya relasyon natin. Yung annulment namin, inaasikaso pa. You can wait naman, di ba? I can't. I have a girlfriend. Sagot niya dito. Alam ko sinasabi mo lang yan para sabihin sa akin na ayos ka na. But I know you're not. Kilala kita. Patuloy na pangungulit ito sa kanya. Kung ganun, hindi mo ako tunay na kilala. I'm sorry to say this pero sana tumino ka na. Louie doesn't deserve you. Hindi niya deserve ang ganyang klaseng babae. Akala nila kami mga lalaki lang ang may kakaya mag-cheat. Kapag cheating ang usapan kami agad. Dahil nga nature na namin yun. Pero ni minsan ba, hindi nila naisip na kaya din yung mga babaeng gawin yun. Kailan ba magiging patas sa mundo, Cheska? Seryoso niyang tanong dito. Alam mo, tumigil ka na. Nilakasan niya ang pakikipag-usap kay Cheska para malaman ng mga tao doon na tapos na sila. Para malaman ng mga ito na hindi niya alam na may asawa ng babae noong nagkarelasyon sila. Nilinis niya ang pangalan niya doon. Panayang hingi ng tawad niya kay Louie kahit na hindi siya sigurado kung mapapatawad pa ba siya ng kaibigan niya. Maayos na kayong dalawa ni Louie? Tila natatawan tanong sa kanya ni Cheska. Did you know na? Plinano namin ang pagbagsak mo? Kumunata noon ni David dahil sa walang kwenta na sinabi ni Cheska. Nang mapansin ni Louie na may pagtingin ka sa akin, inutusan niya akong paibigan ka palalo. Kung ayaw mong maniwala, sa kanya ka magtanong. Alam mo kung bakit niya yun ginawa? Secret! Mapaglarong sabi nito sa kanya. Hindi niya mapigilan na lumapit kay Louie para tanungin ito. Nahirapan pa siyang paaminin ito ng una hanggang sa may nasabi siyang nagpalabas sa totoong ugali nito. Hindi ko ba pwedeng gawin yon? I have the right to be a villain. Totoo ang plinano namin yun ni Cheska. Gusto kitang pabagsakin. Kahit man lang ang lisensya mo lang ang mawala. Kompletong pamilya mo. Marami nagmamahal sa'yo. Hindi naman siguro magigiba ang mundo mo kung mawala ang lisensyang pinaghirapan mo. Marami naman ang tutulong sa'yong tumayo kapag nadapa ka. Nakangising pag-amin sa kanya ni Louie. Lumaki akong walang pamilya, alam mo yun. Walang nagmamahal sa akin. Walang tumanggap sa akin. Mali ka. Gago ka ba? Dahil sa inis niya rito ay kinuwelyuhan niya ito. Minahal ka ng mga magulang ko, tinuring ka nilang pangalawang anak. Tinanggap kita dahil ikaw lang nag-iisang kaibigan ko. Tapos sasabihin mo mismo sa harapan ko na walang tumanggap at nagmahal sa'yo. Eh ano kami? Nung una, nakonsensya ako dahil sinira akong pagkakaibigan natin. Pero saka ko lang na-realize na matagal mo na pala yung sinira ng mga oras na iniisip mong wala lang kami sa'yo. Malakas na itong sinuntok. Isang suntok para sa'yo. Baka sakaling matauhan ka. Sana maging masaya ka sa naging desisyon mo. Iniwan na niya ito doon. Tuluyan na niyang nalinis ang pangalan niya. Makakatrabaho na siya ng walang problema. Iniwasan na rin niya ang dalawa para wala ng gulo. Babalik ka sa probinsya? Tanong sa kanya ni Mia pagbalik niya sa kondo. Oo, syempre. Nandun ka eh. Pero nandito yung trabaho mo, David. Kakalinis mo lang sa pangalan mo. Iiwan mo? Aalis ka? Nagtatakan tanong nito. Hindi pa tayo pumupunta sa Manila. Nag-apply na ako sa isang company na malapit lang sa bahay. Gumawa na rin ako ng resignation letter. Nilinis kong pangalan ko para madali akong makalipat. Para walang pangit sa image ko. Paliwanag ni David sa girlfriend niya para mas maintindihan nito ang rason niya. Mahal, kung ginagawa mo lang to para mapalapit ka lang sa akin, huwag na. Pwede mo naman akong dalawin doon. Pwede rin akong pumunta dito. May internet naman kaya walang problema. Mahal ko, isa ka sa rason. But I swear, ayoko na rito. Akala ko nung una mas maging masaya ako kapag ako lang mag-isa. Pero hindi pala. Sige na, payagan mo na ako. Mahal ko, please. Patuloy na pagmamakaawa niya dito para payagan siya mag-resign. Sige na, payag na ako. Ba't ba ang cute mo ha? Pinisil ni Mia ang pisngi niya saka ito humalik sa kanya. Hinaplos niya ang bewang na nobya at hinila ito para mas palalimin ang kanilang halik. Nanatili pa sila ng ilang araw sa Manila bago sila bumalik sa probinsya. Masaya siyang sinalubong ng mga magulang niya. You're back! Mahigpit siya niyakap ng ina. How are you?
I'm fine. Thank you so much, Mom. Buong puso niyang pagpapasalamat dito. Ngumiti lang sa kanyang daddy niya. Hindi may paliwanag ni David kung gaano siya kasaya. Ngayon nahanap na niyang lugar kung saan masasabi niyang masaya at kampante ang puso niya. I love you. Bulong niya kay Mia. Napangiti naman ito. Mahal din kita. Ganti pa nito at humalik sa kanya. Nagpapasalamat si David dahil naranasan niyang problema na yon. Dahil iyon ang naging daan para mapunta siya sa dapat niyang mapuntahan. Iyon ay ang tahanan niya at sa bisig na babaeng mahal. Walang problema na hindi kayang lutasin kaya hindi dapat tumakbo. Lahat ng tao ay nakakaranas ng problema at lahat iyon ay may solusyon. Lahat ay may aral at may dahilan. Tulad ng kwento niya, nagkaroon siya ng dahilan para bumalik sa probinsya para makilala ang tunay niyang pag-ibig. Ikinasal sila ni Mia ng sumunod na taon. Tahimik ang buhay nila. Simple pero napakasaya. Hinding-hindi niya yun ipagpapalit sa kahit anong karangyaan. Iyon ang buhay na hindi niya alam na kailangan niya. Ang buhay na kasama si Mia. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-ingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!